Maraming beses tayong pinatawa ng isang taong kayang gawing biro ang kahit anong sakit. Ngunit sa isang entablado sa Abra noong March 9, 2019, hindi na siya nagbiro. Isang huling palabas, isang huling ngiti, at sa gitna ng tawanan, isang buhay ang tuluyang nawala. Ngunit matapos ang kanyang pagpanaw, hindi katahimikan ang sumunod, kundi mga tanong. May hindi ba tayo nakikita? May tinatakpan ba ang katatawanan? At totoo bang natural causes lang ang sanhi ng kanyang paglisan? O may mas malalim pang dahilan? Si Chocolate ay pumanaw bilang komedyanteng may ngiti, ngunit sa likod ng ngiti ay isang katahimikang bumabagabag sa publiko at mga tagahanga. At sa likod ng katahimikan, may nananatiling tanong. Bakit ganoon kabilis? At bakit tila walang pumigil? Si Jonathan Aguilar Garcia ipinanganak noong June 25, 1970 at pumanaw noong March 9, 2019 na mas kilala sa kanyang stage name na Chocolate, ay isang Pilipinong komedyante, aktor at TV host. Nakilala siya sa kanyang papel bilang Pearly Shell sa serye sa telebisyon sa Pilipinas na Marina. Siya ay kinikilala bilang isa sa mga pioneer ng stand-up comedy sa Pilipinas. Si Jonathan Aguilar Garcia ay ipinanganak at lumaki sa Davao City dito sa Pilipinas. Bagamat namulat siya sa isang mahirap at simpleng pamilya, simula pagkabata ay likas na sa kanya ang pagiging bibo at masayahin. Ayon sa kanyang kapatid na si Gerald, ang kanilang ina na si Erlinda ay pumanaw dahil sa sunog sa bahay na isang masalimuot na trahedyang labis nilang dinamdam. Dahil dito, si Chocolate na ang tumayong pinuno ng pamilya. Inako niya ang responsibilidad sa pag-aalaga sa kanyang pamilya kasama ang isa pang nakababatang kapatid at iba pang umaasa sa kanila. Subalit sa kabila ng mga hirap at pagsubok na hinarap sa murang edad, ay hindi nagpatinag si Chocolate. Nagpatuloy siya sa pag-aaral sa Ateneo de Davao University, kung saan nagtapos siya sa kursong Bachelor of Arts in Mass Communication. Bago pumasok sa showbiz, nagtrabaho rin si Chocolate sa beauty parlor ng sikat na beauty expert na si Ricky Reyes. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang trabaho niyang ito pala ang magdadala sa kanya sa makulay na mundo at makinang na industriya ng entertainment at nagsilbing tulay para siya ay madiscover bilang komedyante. Nagsimula ang kanyang karera sa entertainment industry noong kalagitnaan ng 1990s noong na-discover siya ng batikang direktor at talent manager na si Mario J. De Los Reyes. Dahil dito ay naging supporting beat player siya sa GMA sitcom na Habol Rumble kasama sina Dennis Padilla, Benji Paras at Nida Blanca. Nanatili siya sa palabas mula 1994 hanggang sa ito ay natapos noong 1995. Noong 1998 hanggang 1999, naging bahagi rin siya ng talk show na Brunch bilang comedic relief kasama sina Bing Loizaga at Michelle Van Eimeren. Habang patuloy ang TV beat roles, umusbong naman ang kanyang reputasyon bilang stand-up comedian. Siya ay nagtanghal sa kilalang comedy bar na Punchline, pati na rin sa The Library at Laugh Line sa Metro Manila, hanggang sa dumating ang hindi nito inaasahan sa kanyang karera. Taong 2004, nakamit ni Chocolate ang malaking break nang gumanap bilang Pearly Shell sa fantaseryeng Marina ng ABS-CBN sa rekomendasyon ng award-winning director na si Wendy Ramas. Ang papel niya bilang ang nakakatawang karakter na si Pearly Shell ang nagpasikat sa kanya ng gusto at masasabing ito ang naging turning point sa kanyang showbiz career. Sumunod dito, siya ay naging talent
ng Star Magic mula 2004 hanggang 2019 at lumabas sa maraming TV projects, kabilang na ang isang episode ng Maalaala Mo Kaya na nagtampok ng kanyang sariling life story bilang bahagi ng anthology. At mula rito, lalo pang gumanda ang kanyang karera. Sumulpot ang iba-ibang proyekto niya sa telebisyon, katulad ng Kambanerang Cuba, Mara Clara, Ariana, Juan de la Cruz, Asintado, Ang Probinsyano, Once Upon a Time, Comets Presents, Pilipinas Win the Win, at iba pa. Kasabay ng kanyang pamamayagpag sa telebisyon, nanguna din si Chocolate sa ilang pelikula bilang supporting o comedic roles, at kasama dito ang pelikula na Fantastica, isang Metro Manila Film Festival 2018 entry, kasama sina Vice Ganda at iba pa. At ito ang huling feature film appearance ni Chocolate. Bilang isang komedyante, kilala si Chocolate sa kanyang self-deprecating humor, kung saan ay madalas niyang gawing biro ang sarili, pati na rin ang kanyang itsura na nakapagpaanti at nagpatawa sa maraming Pilipino. Ang kanyang nakakaaliw at nakakagiliw na personalidad, kakaibang estilo sa pagpapatawa at pagiging profesional sa entablado ang nagbigay sa kanya ng lugar sa puso ng publiko. Ngunit sa kabila ng bawat palakpakan, hiyawan at halakhakan sa entablado, ang lahat ay may katapusan. Nakakabigla, nakakagulantang at nakakapanlumo. Si Chocolate ay humantong na sa hindi inaasahang katapusan. March 8 to 9, 2019, kasama ni Chocolate ang mga kaibigan, ang komedyanteng si Lassie Marquez at Kalat Karen para sa Kawayan Festival 2019 sa Abra, kung saan ay magkakasama sila sa dressing room. Ikunento ni Lassie na sinabi daw ni Chocolate sa kanya nang magkasama sila ang mga katagang ito. Alam mo Lassie, parang di na ako tatagal. At sa isa pang sinabi niya sa kapwa niya komedyante, mag-ipon ka na ha? Tila paalala o hiling bago pumanaw. Sa huling gabi ng performance para sa Kawayan Festival sa Banquet Abra noong March 9, 2019 na ginanap sa Abra Sports Complex, kasama sa lineup bago mag-perform si Chocolate ay ang bandang The Ones sa pangunguna ng lead vocalist na si Carl Guevara, concert queen Pops Fernandez, Colleen Garcia, J.M. De Guzman, Paolo Avellino, Enchong D, Raisa Sinon, at iba pa. Sa gabing iyon ng pagtatanghal, habang kumakanta ng kahit maputi na ang buhok ko, kapansin-pansin ang tila hirap ni Chocolate sa paghinga. Madalas huminga ng malalim, uminom ng tubig, at para bang hindi normal ang pagsasalita. Ngunit sa kabila nito, ay nagpatuloy pa rin ang komedyante sa pag-perform at pagpapatawa sa audience. Sa katunayan, sa gitna ng huling linya ng kanyang banter, nagbiro siya. Siyempre, ako ang mauuna. Kasi kung ako huli, baka hindi ko na kayo abutan. Pabirong wika ni Chocolate. At matapos nito, ay nangyari na nga ang masalimuot na trahedya sa buhay ng masayahing komedyante. Pagkatapos ng kanyang pagtatanghal, agad siyang dinala sa backstage dahil tuluyan na itong bumigay at hindi na makahinga. Isinugod nila si Chocolate sa Abra Provincial Hospital upang maisalba ang kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na siya na-revive at ipinahayag ng mga doktor na siya ay pumanaw ilang sandali lamang matapos makarating sa ospital. Ayon sa attending physician na si Dr. Rosauro Ciares, ang opisyal na sanhi ng pagpanaw ni Chocolate ay pulmonary edema kasunod ng heart attack. Si Chocolate ay pumanaw sa edad na 46. Sa entablado ng Abra Sports Complex, pilit niyang pinanatili ang ngiti ng madla habang ang bawat hinga niya ay puno
ng paghihirap. At sa ospital ng Abra, kahit pa ang investigasyon ay tahimik, naging maingay ang kanyang huling sandali. Ang munting pagpapakita ng ngiti sa gitna ng karamdaman ay naging monumento sa profesionalismo at pagmamahal niya sa mga manunood. Sa gitna ng mga ilaw, tawanan at palakpakan, isang huling biro ang binitawan. Ako ang mauuna, baka hindi ko na kayo abutan. Kinabukasan, naglaho na si Chocolate. Ang kanyang pagpanaw ay dumating na parang kidlat sa isang malinaw na gabi. At gaya ng lahat ng biglaang trahedya, sinundan ito ng mga haka-haka, bulong-bulungan at pagdududa na pilit umuukit sa kaisipan ng publiko. Ayon sa opisyal na report, si Chocolate ay sinugod sa Abra Provincial Hospital matapos mag-collapse backstage. Ngunit may ilang netizens at fans na nagtatanong, bakit walang ambulansya sa mismong event? Bakit tila hindi naagapan ang kanyang kalagayan kahit halatang hirap na siya sa entablado? May mga haka-haka na hindi umano sapat ang emergency medical support sa venue. At kung may mas mabilis na medical response, baka maaring naisalba si Chocolate. Sa isang event na dinagsa ng libo-libong tao, bakit tila walang sapat na medical crew sa lugar? Ang isang komedyanteng nahihirapang huminga, nagpatuloy hanggang wakas. Hindi ba't senyales ito ng sistemang kulang sa suporta? Isa ring teorya ay ang matinding pressure sa mga performers na tulad niya. Ayon sa mga kasamahan niya, masama na ang pakiramdam ni Chocolate bago pa ang event. Ayon kay Lassie Marquez, tinanong pa niya ito kung sigurado siyang kakayanin niya. Tanong daw ni Lassie, "Kaya mo ba? Huwag ka na tumuloy kung hindi mo kaya." Ngunit pinili pa rin ni Chocolate na ituloy ang performance sa kabila ng halatang hirap nito sa paghinga. Sa showbiz, hindi sapat ang sipag. Kailangang itago ang pagod. Kailangang tumawa kahit masakit. Pero sa araw na iyon, hindi na niya kayang itago. Lumutang tuloy ang teorya. Sa isang sistemang tinutulak ang performers hanggang sukdulan, may pananagutan ba ang industriyang kanyang pinaglingkuran? Samantala, dahil kilala si Chocolate sa kanyang malakas na personalidad at koneksyon sa metaphysical humor, may ilang naniniwala na may supernatural na aspeto ang kanyang pagpanaw. Isa raw siyang empath o taong nakakaramdam ng enerhiya. Ang mga huling salita niya ay tila mensaheng hindi lang para sa audience, kundi sa buong mundo. May mga nagsabi na baka ito raw ay pagtawag na ng mga espiritu, isang pagtanggap na tapos na ang kanyang misyon sa mundo. Ang iba naman ay naniniwala na maaring may nagambala siyang mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na tao, lalo na at isa siyang estranghero sa lugar na iyon, kaya kinuha nila marahil ang kanyang kaluluwa. Samantala, marami ang naantig sa mga huling biro ni Chocolate. Sa mga araw bago ang Kawayan Festival 2019 sa Abra Sports Complex, palaging kausap ni Chocolate sina Lassie Marquez at Khaled Karen sa dressing room. Lumingon siya kay Lassie at sinabing, "Alam mo, Lassie, parang di na ako tatagal." Hindi biro ang sinabi niya. Sa malalim nitong mga salita, alam ng kasama niya na iba ang aura ni Chocolate sa gabing iyon. Tila may dala siyang bigat sa dibdib nang hindi nila ganap na maunawaan. Dahil sa pag-aalala, nagtanong si Lassie, "Sa showbiz, ano bang ibig mong sabihin?" Sa halip na tumanggi o linawin, tumawa si Chocolate at sinabing, "Maari siyang mukhang angel kung may pakpak siya." Isang saglit na pagpapatawa
sa gitna ng seryosong usapan. Bago tuluyang magpatuloy kay kaladkarin, binanggit niya rin ang mga katagang tila isang biling. Mag-ipon ka na ha? Tila habilin ng taong alam na paparating na ang kanyang huling hininga. Isang performer din sa gabing iyon, si J.M. De Guzman, ang nakapansin agad sa hindi pangkaraniwang aura ni Chocolate nang dumating sa venue. Sabi ni J.M., parang medyo mabigat na yung aura niya, not his usual self na parang jolly. So inisip ko, baka pagod lang. Kahit hindi natunghayan ang kanyang performance mula sa stage, narinig nila sa backstage kung paano pa pinilit ni Chocolate aliwin ang audience sa kabila ng iniinda niyang kondisyon. Sinisikap niyang buhayin muli ang palakpakan, ngunit ramdam na ramdam nila ang physical struggle ni Chocolate. Si Miss Pops Fernandez, na kasama din sa event, ay nagkwento na huling nakita niya si Chocolate bago sumalang sa entablado. Sa usapan nila, sinabi ni Chocolate kay Miss Pops, I am doing very well. I'm in a good place. Nakaipon na po ako. Subalit hindi nila inakala na iyon na ang huling pagkakataon nilang mag-usap. Ayon naman kay Carl Guevara ng The Ones na kasama din sa event, nakunan niya ang video at inilarawan nito. Chocolate's last words are chilling. He still can't believe how life just passes by. Dagdag pa niyang pahayag, unbelievable. Chocolate performed right after our set and we witnessed how he struggled through the entire performance. Para sa ilan, ito ay tila premonition, ngunit para sa iba, lumutang ang tanong, may alam ba si Chocolate na hindi natin alam? May mga nagpalutang ng ideya na baka may nangyayaring tensyon sa kanyang personal na buhay na hindi ibinunyag sa publiko at maaring hindi lamang natural causes ang sanhi ng kanyang pagpanaw. Marami ang nalungkot pero humanga sa kanyang profesionalismo dahil tinapos niya ang show kahit alam na niya ang kanyang kalagayan. Isang aksyon na inilarawan ng netizens bilang tunay na dedikasyon sa trabaho at sa publiko. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding pagkabigla at pagdadalamhati mula sa mga kapwa komedyante at artista, tagahanga, kaibigan at mga mahal sa buhay. Samantala, sa Necromass na inorganisa ng Star Magic noong March 14, 2019, sama-sama sina Vice Ganda, Pokwang, Kay Brosas at Poo. Sila ay gumawa ng comedic eulogy tulad ng gustong iwanan ni Chocolate para sa lahat. Hindi luha lamang, kundi tawa rin bilang paggunita. Ang pari na si Father Rod Maglonso ay naglahad ng kahilingan ni Chocolate na huwag silang umiyak pag siya ay umao. At tinupad nga ng kanyang mga kaibigan ang kahilingan nito. Puno ng halakhakan at katatawanan ang lamay, katulad ng ipinakita sa entablado ni Chocolate noong buhay pa siya. Ang kanyang mga labi ay inuwi sa Davao City para sa funeral. Pagkatapos ay nakremate siya noong March 17 at ang kanyang abo ay inilagak sa Davao Memorial Park. Ang mundo ng showbiz ay parang entabladong walang likod. Sa harap, liwanag, halakhak, palakpakan. Ngunit sa likod, may pagod, may takot, at may mga tanong na hindi basta sinasagot. Si Chocolate ay pumanaw bilang alagad ng tawa, ngunit iniwan niya ang isang misteryo walang kasamang punchline. Hanggang ngayon, ang kanyang huling hininga ay inuukit sa mga tanong. May nakaligtaan ba tayo? May kasalanan ba ang sistemang tumulak sa kanya sa huling entablado? O talagang tinapos na lang niya ang palabas kahit wala pang huling eksena? Dahil minsan, ang tunay na trahedya ay hindi
ang pagkawala, kundi ang katahimikang sumusunod dito. Ang muling pagsulyak sa buhay ni Chocolate ay nagbibigay diin hindi lamang sa kanyang pagpapatawa, kundi higit sa lahat sa kanyang determinasyon, profesionalismo, at ang walang kapantay na pagmamahal sa tinahak niyang landas bilang isang entertainer. Ang kanyang maikli, ngunit makulay at makabuluhang buhay ay isang inspirasyon para sa marami. Mula sa mapagkumbabang simula sa Davao, sa karera niya sa showbiz, hanggang sa kanyang huling pagtatanghal at alaala na patuloy na nagpapasaya sa puso ng publiko.